magbigay ng encouragement, kalakasan sa bawat isa, comfort sa family din po ni nanay, sa mga naiwan ni tatay, mga anak, kapatid niya, at mga kaibigan niya. So ngayon ho, hindi ho aksidente sa Panginoon na tayo ay magkakasama. Hindi kaila sa Kanya na itong oras na ito, marinig natin yung salita niya. So allow me to share po sa inyo yung bagay na magbibigay sa atin ng hope, bagay na magbibigay sa atin ng encouragement, at bagay na magbibigay din sa atin ng realization sa buhay natin. Sige, I'll just start with our prayer po. Let's all bow our heads and pray. Our Heavenly Father, Lord, our Savior, Jesus Christ, Panginoon, salamat na kami po pinagtipon-tipon mo, pinag-gather mo, Lord. Salamat din, Panginoon, sa faithfulness mo sa buhay ni Tatay Fred. Hindi namin siya, Lord, makakalimutan ng mga masasayang araw, Lord, kasama niya, ang pamilya niya, mga anak niya, mga apo niya, mga kapatid niya. Panginoon, alam namin na nasa sa iyo na siya. Alam din namin, Panginoon, na sa iyo, wala na siyang mararamdaman na sakit sa katawan, wala nang kasakitan, at sa iyo, Lord, ay healed na po siya. So, allow us, Lord, to hear your word tonight sa bawat isa. And allow us, Panginoon, din na ma-open yung hearts namin, na marinig ang iyong salita. At allow us din, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa as comfort and reassurance, Panginoon, na ang buhay na ibinibigay mo sa bawat isa ay pang-eternal, Panginoon. Salamat po, Lord, in Jesus' name, Amen. Kanyang anak na si Ken, base dito sa kanyang anak na si Manny. So ang sabi nila, si Tatay Fred daw ay slow to speak. Siya daw ay slow din to anger. Hindi magagalitin. Siya din daw ay kalmado sa bawat sitwasyon ng buhay. Selfless. Iniisip muna niya yung kapakanan ng iba bago siya. So yung tatlong bagay na yun, top 3 characteristics ni Tatay Fred. Minsan naisip mo, no, yung pangalan mo malilimutan, pero yung nagawa mo para sa mga mahal mo sa buhay, andyan yan, maaalala nila. Kaya, nung tinanong ko yung mag-asawa, kung ano yung top 3 characteristics ni Tatay Fred, yun agad yung naisip nila. Alam ko, yung si nanay, Earl, at yung kapatid ni tatay, meron din masasabi kung ano yung top 3 nila sa tuwing maalala nila si Tatay Fred. Kaya sa buhay na ito, marami tayong seasons, maraming pagdaraanan. Sigurado ko yung kamatayan. Mamamatay po tayo lahat, whether we like it or not. Kasi sabi ko sa Bible, sa Psalm 90, 70 years are given to us. Some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Pero yun, sabi ng Bible yun, 70 to 80 years ang lifespan. Alam niya na. Yung malalakas. Ibig sabihin, yun yung mga grasya ng Panginoon na tinawid sila sa ganang edad. Diba? Ngayon, mahirap na mag-isip. Totoo po ang eternity at ang heaven. Bakit ko po nasabi? Sabi po sa Bible, Revelations 21, 1 to 4. Sabi ni, sinulat ni John, Then I saw a new heaven, a new earth, for the old heaven and the old earth has disappeared. And the sea was also gone. And I saw a holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, like a bride beautifully dressed for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, Look, God is home, for God's home is now among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. Ganda ko ng last na to. He will wipe every tear from their eyes.
ito na po yung nararamdaman ni Tatay Fred sa piling ng Panginoon ngayon. And there will be no more death, no more pain, no more sorrow, no more crying. All these things are done forever. So yan po ay pag nasa heaven ka na, nasa presensya ka na ng Panginoon sa langit. No more pain, no more sorrow. So, for realities po, life is short, make it count, live wisely, and then sabi ko dyan, forgive, forgive, forgive. Wala ko yun, wala ko yun. Baka mamihasa sila, baka wala ko yun. Kasi sa Diyos na ho yung bahala sa kanila. Ang trabaho natin is to forgive. Huwag natin dalhin yung sama ng loob. Magpatawad, magpatawad, magpatawad. Binigay mo sa Kanya, nagkaloob ng Panginoon. Kung paano niya nabigyan ng impact, Panginoon, ang kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, mahal na sa Lord. Lord, indeed, is a legacy na naiwan ng Tatay Fred sa amin. We pray, Lord, for the grieving family, and for the children, mga kapatid ni Tatay Fred. We pray, Lord, na you would extend your hand of comfort sa kanila. Sa mga araw, Panginoon, na miss nila si Tatay. Sa mga araw, Panginoon, na nalulungkot sila. We pray, Lord, for your comfort. We pray the Lord for your warm embrace, yakap, Panginoon, sa mga naiwan ni Tatay Fred. And Lord, i-assure mo po yung mga naiwan ni Tatay Fred na you are with Tatay Fred, Panginoon. Na nasa sayo na siya, Panginoon. Na nag-i-enjoy siya kasama ka sa heaven. Wala nang sakit. Di na kailangan ng dugo. Di na kailangan ng gamot. Dahil hinil mo na siya, Panginoon. Nagkasasayo na siya. And Lord, we pray for, we can't wait for the day, Lord, na ma-reunite silang family. Lord, may you continue to bless them. May you continue to bless each family's, Panginoon, din na nandito. And let them continue, Lord, to experience your love and comfort. And this we pray in your precious name, in Jesus' name. Amen. Siyang araw mula din, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat